Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong patas na labanan na walang malinaw na nanalo o nagnanais sumuko ang patuloy na yumayanig sa pagitan ng Russia at Ukraine ngayon. Sa pagpasok ng ikalimang taon ng digmaan, naharap ang buong mundo sa isang malaking palaisipan. Bakit kahit anong tindi ng bakbakan ay hindi magawang magwagi ng magkabilang panig at bakit hindi rin nila ito kayang wakasan ng mapayapa? Sa unang tingin, tila walang bago sa takbo ng labanan sa rehiyon ng Donbas. Ngunit sa likod ng mga dahan-dahang pag-abante at mga nabigong diplomatikong pagsisikap, ang taong 2025 ay nagdala ng malalim na pagbabago. Nagbago ang teknolohiya ng mga bagong nakamamatay na armas, ang lohika ng negosasyon at ang mismong kahulugan ng tagumpay para sa Moscow at Kiev na unti-unti nang lumalayo sa tradisyon. Isang malaking kabalintunaan ang namamayani ngayon sa labanang ito sa pagitan ng dalawang bansa. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap tapusin ang digmaan dahil mas nagiging mahirap para sa kahit sinong panig ang makakuha ng ganap na tagumpay sa larangan. Hindi na naghahangad ng absolutong panalo ang magkabilang panig. Sa halip, sinusubukan na lamang nilang makipagtawaran para sa isang kasunduang may mababang pinsala. Kung titignan ang palabas na anyo ng mga kaganapan, ang prosesong pangkapayapaan ay tila isang kabiguan dahil walang formal na kasunduan ang naitatag. Gayunpaman, kung susuriing mabuti ang sitwasyon, ang opisyal na posisyon ng magkabilang panig sa pagitan ng dalawang bansa ay nagbago ng malaki kumpara noong katapusan ng taong 2024. Mula sa mga radikal na hiling, unti-unti nang lumilinaw ang mga tunay na hangganan ng kompromiso. 2 taon ang nakalipas, hiningi ng Ukraine ang buong kontrol sa lahat ng kanilang teritoryo habang iginiit naman ng Russia ang pamumuno sa 4 na rehiyong kanilang sinakop. Ngunit ngayon, ang pangunahing isyu ay nakatutok na lamang sa isang partikular na katanungan, ano ang mangyayari ngayong taon sa bahagi ng rehiyon ng Donetsk na kasalukuyan pa ring pinoprotektahan ng Ukraine, partikular ang Kramatorsk at Sloviansk. Isang mungkahi na nagmula sa administrasyon ni Donald Trump ang lumabas na ayon sa ulat ay napagkasunduan na sa prinsipyo kasama si Pangulong Vladimir Putin sa lungsod ng Anchorage. Sa ilalim ng mungkahing ito, aalis ang Ukraine sa natitirang bahagi ng Donetsk at 3 nayon sa Lugansk, habang ang kasalukuyang linya ng labanan sa Kherson at Zaporizhia ang magiging bagong opisyal na hangganan ng dalawang bansa. Bilang kapalit, aalis naman ang Russia mula sa rehiyon ng Kharkov, Dnipropetrovsk at Sumy. Ngunit inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na parehong ipinarating ng Kremlin at ng White House ang iisang mensahe, matatapos lamang ang digmaan kapag umalis ang tropang Ukraine sa Donbas. Isang kondisyon na mariing tinanggihan ng liderato ng Kiev dahil sa panganib sa kanilang soberanya. Bagamat tinanggihan ang orihinal na kondisyon, nagmungkahi ang mga negosyador ng Ukraine ng ibang alternatibo. Kabilang dito ang pagtatatag ng isang demilitarized zone sa hilagang Donbas o ang pagsasagawa ng isang opisyal na referendum ukol sa katayuan ng teritoryo ilang buwan matapos maipatupad ang isang formal na tigil putukan. Ipinapakita nito na bukas pa rin sila sa ilang antas ng diplomatikong pag-uusap na hakbang upang maiwasan ang giyera. Sa kasalukuyan, ang opisyal na tindig ng Kiev ay isuko lamang ang mga teritoryong kasalukuyan ng nasakop nang walang pagkilala sa soberanya ng Russia, habang pinapanatili ang karapatang bawiin ito sa hinaharap. Ang kapalit na hinihingi ng Ukraine ay ang matibay na garantiya sa seguridad mula sa kanluran na suporta, kabilang ang pagpapadala ng mga kaalyadong sundalo at ang legal na pangako mula sa Kongreso ng Estados Unidos. May 2 pangunahing pananaw kung bakit patuloy na nabibigo ang mga negosasyong pangkapayapaan. Ang unang teorya ay nagsasabing ang magkabilang panig ay nagpapanggap lamang na bukas sa kapayapaan upang mapagbigyan ang hiling ni Donald Trump. Sa katotohanan, patuloy silang naghahanda para sa isang mahabang digmaan sa pag-asang makakakuha sila ng mas magandang posisyon sa labanan bago lumagda sa pinal na kasunduan. Ang ikalawang pananaw naman ay naniniwalang nais talaga ng dalawang bansa na wakasan na ang labanan, ngunit sa ilalim lamang ng mga kondisyong maaari nilang iharap sa kanilang mga mamamayan bilang isang malinaw na tagumpay. Para sa Moscow, ang pagtanggap ng kapayapaan ng hindi nakukuha ang buong Donbas ay maaaring magdulot ng matinding kawalan ng katatagan sa kanilang sariling lokal na politika at pamumuno.
Nauunawaan na ng magkabilang panig na ang kanilang mga orihinal na layunin ay hindi na makatotohanan sa ngayon. Hindi na kayang kontrolin ng Russia ang buong Ukraine at hindi na rin madaling mababawi ng Ukraine ang lahat ng nawalang lupa. Walang malinaw na paraan upang basagin ang militar na betak na labanan na ito at walang sapat na pinsala sa ekonomiya ang kayang magpabago sa suporta ng publiko sa digmaan sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng parehong kamalayan ay hindi naglalapit sa Russia at Ukraine sa isang maayos na kasunduan. Sa halip, patuloy silang naghihintay kung sinong panig ang unang hihina at mauubusan ng lakas sa labanan. Ang ganitong uri ng kalkulasyon ang naging dahilan kung bakit nagpatuloy ang madugong digmaan sa loob ng 4 na taon at walang sapat na dahilan upang maging iba ang takbo ng sitwasyon sa ikalimang taon. Mula nung simula ng taong 2024, sumailalim ang dalawang hukbo sa isang malalim na pagbabago sa taktika ng pakikipagdigma. Ito ay dulot ng malawakang paggamit ng mga reconnaissance at strike drone na naging tugon sa matinding kakulangan sa mga tradisyonal na bala ng kanyon sa mga unang yugto ng labanan. Ang makabagong drone na teknolohiyang ito ang ganap na nagpabago sa mukha ng modernong giyera. Dahil sa pagbabagong ito, mabilis na natutukoy at naaatake ng magkabilang panig ang anumang konsentrasyon ng mga sundalo o kagamitang militar. Ang mga batalyon ay hinati na sa maliliit na pangkat ng mga sundalo na may 2 hanggang 5 tao lamang. Ang mga tangke at mabibigat na kanyon ay inilagay na sa likurang bahagi ng linya ng labanan at ginagamit na lamang para sa mabilisang pagpapadala ng mga sundalo sa harapan bilang taksi. Ang tinatawag na Real-Time Reconnaissance Strike Network na matagal nang pinag-aaralan ng mga teoristang militar ay naging isang ganap na katotohanan na sa larangan ng digmaan. Nang but sa kabila ng makabagong teknolohiya na sistema na ito, hindi nito na ibalik ang mabilis na pagkilos ng mga sundalo. Sa katunayan, lalo lamang nitong ginawang mas matatag at mahirap pasukin ang mga nakatayong depensa ng bawat panig sa kasalukuyan. Nang pumasok ang Ukraine sa rehiyon ng Kursk noong tag-init ng 2024 o nang pasukin ng Russia ang Kharkov ilang linggo bago ito, walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng sapat na bilis upang palibutan ang malalaking puwersa na tropa ng kaaway. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang mabilis at malawakang paggalaw ng hukbo ay halos imposible nang isagawa sa ganitong uri ng modernong labanan. Kahit na may betak, nagawa pa ring dahan-dahang umabante ng Russia sa taong 2025, partikular na sa direksyon ng Zaporizhia at Pokrovsk. Ngunit nang umikli ang linya ng depensa sa Donetsk, nagawa ng Ukraine na ipunin ang kanilang puwersa upang pabagalin ang pag-atake ng Russia at kamakailan lamang ay matagumpay nilang naitulak pabalik ang ilang unit ng Russia sa rehiyon ng Zaporizhia. Ang revolusyon sa paggamit ng drone ay nagdulot din ng isang bagong labanan sa pagkuha ng mga kwalipikadong tauhan dahil ang mga AI-controlled drone ay nasa yugto pa lamang ng pagsubok, ang dalawang bansa ay nangangailangan pa rin ng libu-libong tao upang magkontrol. Nag-alok ang Russia ng mga espesyal na kontrata para sa mga drone operator na nagpapahintulot sa kanila na magretiro pagkatapos ng 1 taon ng serbisyo sa larangan. Ang resulta ng mga pagbabagong ito ay hindi isang digmaang madaling ipanalo, kundi isang mas madugo at mas komplikadong labanan na nagaganap. Mas mapanganib na ngayon ang frontline, mas malalim ang estratehikong betak, at ang tunay na tagumpay ay tila mas lalo pang lumalayo sa katotohanan. Patuloy silang lalaban sa paniniwalang unang susuko ang kabilang panig, isang paniniwalang magpapatuloy pa sa pagpasok ng susunod na taon.